What's up mga guys? Tayo ngayon ay tatalakayin ang pinakamagandang NBA player props sa Prize Picks ngayon. Huwag kalimutan i-like ang video na ito dahil ipinapaalam nito sa akin na patuloy kayong bigyan ng libre picks araw-araw. Kaya siguraduhin niyong i-like ang video sa pamamagitan ng pag-click sa button sa ibaba. At kung makakuha tayo ng 500 likes, gagawa ako ng isa pang video para bukas. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang resulta ng kahapon na picks mula sa aking exclusive Discord group. At tulad ng nakikita nyo, talagang nakuha namin ng tama ang 20 picks na sobrang astig talaga. Marami sa inyo ang nagko-comment na gustong makita kung ilan ang mali namin at naisip kong ipakita ito sa video ngayon. Isa lang ang mali namin at 20 ang tama, na 98% win rate. Oo mga guys, narinig niyo ng tama. 98% win rate, kaya kami ay nasa malaking hot streak. Pero kung gusto niyong magkaroon ng 98% win rate at makakuha ng 20 picks na tama katulad ko, manalo ng mas maraming bets at matanggap ang pinakamagandang picks mula sa pinakamahuhusay na bettors sa buong mundo sa halagang mas mura pa sa isang tasa ng kape. Pwede niyong i-access ang exclusive Discord at makilala ang ilan sa pinakamahuhusay na sports bettors sa pamamagitan ng pagsali sa aking Patreon na dapat ay nakalink sa ibaba sa description. Kapag sumali kayo, makakakuha kayo ng buong access sa Discord at makakapagsimulang manalo ng mas maraming bets ngayon din. Kaya siguraduhin sumali sa aking Patreon gamit ang link sa description. At narito ang isa sa aming members na bagong sign up at nanalo siya ng $2,135 kahapon lang. Isa pang member na nanalo ng $2,000 sa ikalimang araw na sunod mula nang sumali sa aking Discord. Kaya mga guys, kung gusto nyong manalo ng malaking pera katulad ng aming members, may link sa description. Kaya pumunta at sumali sa Patreon para magkaroon ng access sa Discord group at patuloy akong mag-upload araw-araw sa channel na ito ng pinakamagandang bets at props. Kaya siguraduhin mag-subscribe para hindi kayo ma-miss ang aking daily uploads. Mabilis na shoutout kay Vibe with me 90T na nagsabi na, "Let's go green!" Kaya shoutout sa kanya. At kung gusto nyong manalo ng shoutout sa susunod na video, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment sa ibaba sa video na ito at i-like ito at pwede kayong mapili para sa shoutout sa susunod. Sige, diretso na tayo sa unang pick. At pagdating sa mga picks na ito, hindi ko sinasabi na ilagay nyo lahat sa isang parlay at umasa na lang sa swerte. Pumili at pumili ng mga gusto nyo at yung pinakabagay sa inyo. Kaya ang unang pick na pag-uusapan ko ay si Brandon Miller. At ito ay para sa 30.5 points, rebounds, and assist. At ito ay para sa less. Ngayon, pagtingin kay Brandon Miller, nakita namin siyang pumunta sa under sa 3 sa huling 5 laro. Pagtingin sa mga 5 larong iyon, nakita namin noong February 12 laban sa Atlanta Hawks, may 42 points, rebounds, and assists doon. Pagkatapos, February 20, laban sa Houston Rockets, may 28 points, rebounds, and assists. February 21, laban sa Cleveland Cavaliers, may 24 PRA doon. Pagkatapos 29P laban sa Washington Wizards noong February 23. Pagkatapos February 25, laban sa Chicago Bulls at may 31P sa laban na iyon. Kaya nakita namin na si Brandon Miller ay pumunta sa under sa 3 sa huling 5 tulad ng nabanggit namin. Nakita rin namin na ang average niya sa huling 5 ay 30.8 din.
Kaya medyo kawili-wili tingnan dahil obviously pagtingin doon, alam din natin na si Brandon Miller at ang Charlotte Hornets ay may magandang matchup laban sa Indiana Pacers. Kaya siguradong magiging exciting ang laro doon. Ngayon, pagtingin kung saan nakalagay ang dalawang teams na ito, simula sa Charlotte Hornets. Ngayon, ang Charlotte Hornets ay medyo lumakas na pero nasa 1st spot pa rin sila sa Eastern Conference. Ngayon, sinusubukan nilang ituloy ang pagpursige. Pero sa ngayon ay may record sila na 28 wins at 31 losses at may 47.5% win percentage. Sila ay 12-16 sa home, 16-15 sa away at kasalukuyang nasa 2-game win streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan doon. Ngayon, obviously, pagtingin sa matchup nila na si Indiana Pacers na nasa Eastern Conference din, nakikita natin na sila ay nasa ibang posisyon dahil nasa 15th rank sila sa conference na iyon din. Ngayon, may record sila na 15 wins at 44 losses. Bukod pa doon, may 25.4% win percentage sila. Sila ay 10-20 sa home, 5-24 sa away, at kasalukuyang nasa 4-game losing streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Obviously, pagtingin sa Indiana Pacers, talagang nahirapan sila ng husto pagdating sa points, rebounds, and assist dahil nakikita natin na ang Pacers ay ranked 25 pagdating sa points allowed na nagpapahintulot ng 119.2 points bawat laro. Bukod pa doon, nakikita rin natin sa assist allowed na ang Pacers ay rank medyo mababa kaysa sa inaasahan ng marami dahil sila ay NBA championship team noong nakaraang taon sa sense na nakarating sila sa finals. Ngayon, sila ay nasa 9th spot pagdating sa assist allowed na nagpapahintulot ng 26 assists. At rebounds allowed, ang Pacers ay rank 28 dahil nagpapahintulot din sila ng 47 rebounds. Kaya obviously pagtingin doon, si Brandon Miller ay nakaharap sa Indiana Pacers team na medyo mas mataas ang rank sa rebounds, sa assists, pero nahihirapan sila sa rebounds at points. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit gusto pa rin natin ang under dito ay dalawang pangunahing dahilan. Ang una ay na ang Indiana Pacers ay talagang mahusay sa paghihigpit ng points, rebounds, and assists sa forward position. At dahil doon, siguradong inaasahan natin ang under dito. Kapag tiningnan din natin si Brandon Miller, alam din natin na nahirapan siya pagdating sa pag-abot sa linya na ito dahil madalas siyang pumunta sa under sa huling ilang laro. At ito ay dahil kapag mas malalim nating tiningnan ang matchup na ito, talagang nakikita natin na si Brandon Miller ay nahirapan dahil nagdesisyon ang Charlotte Hornets na medyo bawasan ang kanyang gagawin at hayaang gawin ng ibang Charlotte players ang mas mabigat na trabaho. Hindi ito masyadong malaki, pero talagang malaking epekto ito sa kanyang usage rate. Dahil nakita rin natin na nahirapan si Brandon Miller na abutin ang linya na ito kahit laban sa mas madaling matchups sa huling 5. Kaya dapat asahan natin ang katulad na resulta sa susunod na ito. At kahit ang mga beses na pumunta siya sa over, hindi naman masyadong convincing sa amin. Kaya dahil doon, talagang gusto natin ang under dito. Kapag tiningnan natin si Brandon Miller sa huling matchup laban sa Indiana Pacers, nakita natin na nagkaharap sila noong January 8. Sa laban na iyon, siya ay may 19 minutes lang ng laro at may 6 na points, 4 na rebounds at 3 assists doon. Kaya talagang nahirapan si Brandon Miller pagdating sa pag-score ng points, rebounds, and assists. At talagang magaling ang Patriots sa paghihigpit noon. Kaya kung kaya sa susunod na ito, talagang gusto natin ang under dito. At siguradong makikita natin si Brandon Miller
na makakapunta sa under sa situation na ito. Ngayon, kapag tiningnan din natin si Brandon Miller at kung ano ang sinasabi ng mga pros tungkol dito. Ngayon sila ay may linya rin na 30.5 para sa kanya. Kaya 30.5 points, rebounds, and assists. Pero ang nakikita rin natin dito ay kapag tiningnan natin si Brandon Miller at ang kanyang latest matchups, may kawili-wiling bagay tayong nakikita dahil alam natin na sa projection siya ay nakaproject sa 28.9. Kaya nakaproject sila sa under at iyon ang malaking dahilan kung bakit talagang gusto natin ang under dito. Talagang maraming value doon para pumunta sa under, lalo na sumasang-ayon sa projection. At kapag tiningnan ang huling 15 silaro, nakita rin namin na kung i-adjust natin sa ating linya, siya ay pumunta sa under sa humigit kumulang 60% ng mga laban na yon. Kaya siya ay pumunta lang sa over sa 40% ng mga laban na iyon. Kaya iyon ang dahilan kung bakit talagang gusto natin ang under para dito. Kaya sa lahat ng mga bagay na iyon, lahat ng senyales ay talagang tumuturo sa under para dito sa Brandon Miller, Charlotte Hornets at Indiana Pacers matchups. Kaya dahil doon, si Brandon Miller, 30.5 by 5 points, rebounds, and assists para sa Les, sa tingin ko ay magandang pick. Sige, diretso na tayo sa susunod na pick. At sa susunod, pag-uusapan natin si Toumani Camaro. At ito ay talaga para sa 2.5 assists. At ito ay talaga para sa more. Ngayon pagtingin kay Camar, nakita namin siyang pumunta sa over sa 2 sa huling 5 laro. Ngayon pagtingin sa mga 5 larong iyon, talagang nakikita natin na noong February 12 laban sa Minnesota Timberwolves, may 2 assists doon. February 13 laban sa Utah Jazz, may 3 assists sa laban na iyon. Pagkatapos February 21 laban sa Denver Nuggets, may 1 assist doon. 2 assist laban sa Phoenix Suns noong February 23. At pagkatapos February 25, laban sa Minnesota Timberwolves at may 5 assists sa laban na iyon. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanya doon. Obviously, pagtingin kay Toumani, nakita namin siyang pumunta sa over sa 2 sa huling 5 tulad ng nabanggit namin. Pero ang nakikita rin natin dito ay na siya ay average din ng 2.6 sa huling 5. Ngayon, nakikita rin natin na ang Portland Trail Blazers at Toumani ay may magandang matchup laban sa Chicago Bulls. Kaya pagtingin kung saan nakalagay ang 2 teams na ito. Simula talaga sa Portland Trail Blazers. Ngayon, ang Portland Trail Blazers ay nasa medyo kawili-wiling posisyon dahil nasa 9th spot sila sa Western Conference. Hindi lang iyon, nakikita rin natin pagdating sa Portland Trail Blazers, may record sila na 28 wins at 31 losses. Iyon ay 47.5% win percentage doon. At bukod pa doon, sila ay 16 sa ho, may 12-16 sa away at kasalukuyang nasa isang game losing streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan doon. Ngayon, pagtingin sa matchup nila na si Chicago Bulls, nakikita natin na ang Chicago Bulls ay nasa 12th spot sa Eastern Conference at may record sila na 24 wins at 35 losses. Iyon ay 40.7% win percentage doon. Sila rin ay 15-6 sa home, 9-9 sa away at kasalukuyang nasa 10-game losing streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila doon. Ngayon, pagtingin sa 2 teams na ito, obviously, pareho silang nasa ibang conference. Mas maganda ang rank ng Portland pero ang nakikita natin mula sa Chicago Bulls, pagdating sa assist allowed ay nakikita natin na ang Chicago Bulls ay kasama sa 28th
na nagpapahintulot ng 28.5 assists bawat laro. Kaya talagang nakikita natin na ang Chicago Bulls ay nagpapahintulot ng maraming assists bawat laro, na isa sa mga dahilan kung bakit talagang gusto natin ang over dito. Pero alam din natin pagdating kay Toumani Camara na siya ay naglalaro sa forward position at ang Chicago Bulls ay nahihirapan din sa paghihigpit ng assists sa forward position. Kaya dahil doon, talagang gusto natin ang over dito para kay Camara. Nakikita natin siyang makakakuha ng advantage sa Chicago Bulls na hindi talaga magaling doon. At siguradong makikita natin siyang pumunta sa over sa kasong ito. Walang duda. Ngayon, pagtingin din sa ilang injuries para sa dalawang teams na ito, alam natin na ang Portland ay maglalaro ng walang Denny Advajar, Robert Williams III, pati si Shaedon Sharpe at Damian Lillard. Kaya talagang halata iyon doon. Nakikita rin natin mula sa Bulls side si Patrick Williams, Jalen Smith, Anthony Simmons, Zach Collins, at Jaden Ivey din. Kaya may ilang injuries doon na talagang namumukod. Dahil sa maraming injuries ng Bulls at maraming injuries din ng Portland, hindi lang nadagdagan ang usage rate ni Camara kundi maaaring hindi rin maging pinakamahusay ang depensa ng Chicago Bulls sa laro na ito. Ngayon, pagtingin kay Toumani na nakaharap sa Bulls noon, talagang nakita natin silang nagkaharap ngayong season na maganda tingnan. Ngayon ito ay noong November 19. Sa laban na iyon, siya ay may 37 minutes ng laro doon at siya ay may 14 points, 5 rebounds, 2 assists at 2 steals. Kaya kahit mataas ang minutes na nilaro niya, talagang pumunta siya sa under sa kanyang linya. Kaya gusto pa rin natin ang over. Talagang nakikita natin na ang resulta na iyon ay mas outlier o hindi inaasahang bagay. At dapat makita natin ang ibang kwento sa susunod na ito. Kaya isinasaalang-alang natin na oo, pumalya siya kamakailan laban sa Chicago Bulls pero dapat ibang kwento sa susunod. At kailangan ding banggitin na ang Chicago Bulls noong simula ng season ay ibang team kaysa ngayon. Alam nyo, ang Bulls ay nagsimula ng mainit. Nasa top 8 sila, kahit top 3 sa isang punto sa Eastern Conference at drastically silang nahulog. Kaya nawala ang defensive edge nila habang tumagal ang season. Kaya iyon ay malaking bagay doon. Kaya kapag tiningnan natin ang assist numbers, wala pa talagang linya mula sa 4 pero nakikita natin na ang projection nila para sa kanya ay 2.8. Kaya nakaproject sila sa over din. Kaya talagang namumukod iyon sa atin. Pero ang alam din natin, pagdating kay Toumani Camara, sa huling 15 silaro, siya ay pumunta sa over sa 40% lang ng mga laban na iyon. Kaya oo, medyo mas mababa pagdating sa kanya na pumunta sa over sa huling 15. Pero tulad ng lagi nating sinasabi, matchups, 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 iyon ang pinakamahalaga. At para sa matchup na ito, siguradong makikita natin ang over dito. Kaya dahil doon, siguraduhing bantayan si Toumani Camara sa laro na ito. Kaya si Toumani Camara, 2.25 assists, para sa more sa tingin ko ay magandang pick. Sige, diretso na tayo sa susunod. At sa susunod, pag-uusapan natin si Jalen Green. Si Jalen Green, magaling na aling na player at ito ay para sa 28.5 points, rebounds, and assists. At ito talaga ay para sa more. Ngayon, pagtingin kay Jalen Green, talagang nakita namin siyang pumunta sa over sa isa sa huling 5 laro. Pagtingin sa mga 5 larong iyon, nakita namin noong February 11. Laban sa Dallas Mavericks, may 17 points, rebounds, and assists doon. Pagkatapos February 20,
laban sa San Antonio Spurs. May 31 points, rebounds, and assists sa laban na iyon. February 22, laban sa Orlando Magic. May 28 PRA sa laban na iyon. Pagkatapos, 17 PRA laban sa Portland Trail Blazers noong February 28. Pagkatapos, February 25, laban sa Boston Celtics at may 18 points, rebounds, and assists doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Obviously, pagtingin kay Jalen Green, mas madalas siyang pumunta sa under kaysa over kahit gusto natin ang over dito. Pero nakikita natin na ang average sa huling 5 ay 22.2. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Ngayon, pagtingin kay Jalen Green at sa matchup sa pagitan ng Phoenix Suns, sila ay nakaharap sa LA Lakers. Ngayon, pagtingin sa LA Lakers at Phoenix Suns at kung saan sila nagra-rank. Simula sa Phoenix, talagang nagulat ang Phoenix sa marami, pero nasa 7th spot sila sa Western Conference. May record sila na 33 wins at 26 losses. Iyon ay 55.9% win percentage doon. At bukod pa doon, sila ay 19-12 sa home, 14-4 sa away, at kasalukuyang nasa 2-game losing streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan. Obviously, pagtingin sa isang team katulad ng Phoenix Suns, talagang maganda ang ginawa nila lalo na sa inaasahan ng mga tao. At sila ay nakaharap sa LA Lakers na nasa 6th spot sa Western Conference at may record sila na 34 wins at 23 losses. Medyo kawili-wili ito dahil obviously pagtingin doon, alam din natin na ang Lakers ay may 34 wins at 23 losses at may 59.6% win percentage doon na may 16-12 sa home, 18-11 sa away at kasalukuyang nasa 2-game losing streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan doon. Ngayon pagtingin sa matchup na ito, alam din natin na pagtingin sa kung saan nagra-rank ang Lakers sa depensa pagdating sa points, rebounds, and assists. Simula sa points allowed, nakikita natin na ang Lakers ay rank 18 na nagpapahintulot ng 115.9 points bawat laro. Ngayon, kapag tiningnan din ang assist allowed, nakikita natin na ang Lakers ay medyo mababa ang rank dahil rank 22 sila na nagpapahintulot ng 27.5 assists bawat laro. At rebounds allowed, nakikita rin natin na ang Lakers ay nasa 3rd spot at may 40.9 rebounds bawat laro na pinapahintulutan nila. Kaya pagtingin doon, nakikita rin natin na medyo mataas sila sa rebounds, pero ang katotohanan na mababa ang rank ng Lakers sa points at assist ay malaking senyales para sa atin doon. Pero isa pang malaking senyales ay kapag pagdating sa Los Angeles Lakers, talagang mahina sila sa paghihigpit ng points, rebounds, and assists sa guard position. At doon talagang nakikita natin o inaasahan na makakakuha si Jalen Green ng advantage at pumunta sa over sa kasong ito. Alam nyo, pagtingin kay Jalen Green, talagang nakita namin siyang gumawa ng magandang trabaho sa pag-score, playmaking, at rebounding minsan. Oo, nahirapan siya kamakailan, pero nakaharap siya ng mas mahihirap na teams kamakailan. Kaya inaasahan natin sa susunod na ito na ibang uri ng resulta. Kaya talagang gusto natin ang over dito. Kaya dahil doon, uraduhing bantayan ang over para dito. Ngayon, kapag tiningnan din natin si Jalen Green at ang LA Lakers, nakita rin natin na nagkaharap sila noong nakaraang season. Kaya medyo mahirap gamitin ang mga iyon, pero para ipakita kung nasaan siya noon, sa unang matchup laban sa isa't isa, ay may 33 points, 6 na rebounds, 4 na assists doon. Sa pangalawang matchup ay may 9 na points, 9 na rebounds, 5 assists sa laban na iyon.
Pagkatapos sa pangatlong matchup ay may 7 points, 4 na rebounds at 3 assists doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula doon. Ngayon, pagtingin kay Jalen Green, alam din natin na kapag tiningnan ang sinasabi ng mga pros dito, wala pa silang linya para sa kanya pero may projection sila na 29.4 points, rebounds, and assists. Kaya siguradong sapat yon para makita natin at talagang gusto ang over dahil sumasang-ayon ito sa atin. Kaya talagang nagbibigay ng senyales para gusto natin ang over dito at pagtingin sa huling 15 laro, nakita rin namin siyang pumunta sa over. Oo, sa 13% lang ng mga laban na yon pero tulad ng sinabi ko, matchups, iyon ang pinakamahalaga kay Jalen Green na nakaharap sa LA Lakers, siguradong makikita natin siyang pumunta sa over dito. Kaya dahil doon, si Jalen Green, 28.5 points, rebounds, and assists para sa more. Sa tingin ko ay magandang pick. Sige, diretso na tayo sa susunod na pick. At sa susunod, pag-uusapan natin si Bam Adebayo. Ngayon, pagtingin kay Bam Adebayo, talagang nakikita natin na maganda ito para sa points and rebounds. Kaya points and rebounds combined para sa 27.5 at ito ay para sa less. Ngayon pagtingin kay Bam Adebayo, talagang nakita namin siyang pumunta sa under sa 3 sa huling 5 laro. Ngayon pagtingin sa mga 5 larong iyon, nakita niyo noong February 10 laban sa Utah Jazz, may 34 points and rebounds sa laban na iyon. Pagkatapos February 12 laban sa New Orleans Pelicans, may 41 points and rebounds sa laban na iyon. February 21 talagang laban sa Atlanta Hawks at may 25 points and rebounds doon. Pagkatapos 19 points and rebounds laban sa Memphis Grizzlies noong February 22. Pagkatapos February 25 laban sa Milwaukee Bucks at may 27 points and rebounds doon. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa kanila doon. Ngayon, pagtingin sa matchup na ito, alam din natin na si Bam Adebayo ay may average na 29.2 sa huling 5. Kaya oo, medyo nasa over pero alam din natin na ang Miami Heat ay may magandang matchup laban sa Philadelphia 76ers. Ngayon, pagtingin kung saan nakalagay ang dalawang teams na ito, simula talaga sa Miami Heat. Ang Miami Heat ay nasa Eastern Conference at nasa 8th spot sila doon din. May record sila na 31 wins at 28 losses. Iyon ay 52.5% win percentage doon. At bukod pa doon, sila ay 17-1 sa home, 14-7 sa away. At kasalukuyang nasa 1-game losing streak. Kaya talagang kawili-wili tingnan mula sa Miami Heat. Ngayon, nakaharap sila sa Philadelphia 76ers team na nasa 6th spot sa Eastern Conference. At may record sila na 32 wins at 26 losses. Iyon ay 55.2% win percentage doon. Bukod pa doon, 15-15 sa home, 17-11 sa away, at kasalukuyang nasa 2-game win streak din. Kaya ngayon, pagtingin kung saan talaga nakalagay ang Philadelphia 76ers, nakikita natin na pagdating sa points allowed at rebounds allowed, simula sa points allowed, nakikita natin na ang 76ers ay rank 17 na nagpapahintulot ng 115.9 points bawat laro. Kapag tiningnan ang rebounds allowed, nakikita rin natin na ang 76ers ay nasa kawili-wiling posisyon dahil rank 20 sila, na nagpapahintulot ng 44.8 rebounds bawat laro. Kaya obviously, kawili-wili dahil medyo mababa ang rank nila pero gusto pa rin natin ang under dito. At bakit? Ngayon, malaking dahilan ay kapag mas malalim nating tiningnan, talagang nalaman natin na ang Philadelphia 76ers ay talagang magaling sa paghihigpit ng points and rebounds sa big man position. Kaya kahit power forward
o center na madalas nilalaro ni Bam Adabio, siguradong makikita natin si Bam na pumunta sa under at mahirapan tulad ng nahirapan niya sa huling 3 laro. Ngayon naniniwala ako na ang outlier matchup niya laban sa New Orleans, kahit medyo sa Utah Jazz matchup, talagang nagpalaki ng linya na ito ng sobra. At ngayon, naniniwala ako na mas maraming value talaga sa under. Kaya dahil doon, talagang gusto ko ang under dito. Nakikita ko maraming value doon para pumunta sa under, lalo na sa paraan ng paglalaro niya kamakailan. Ngayon, pagtingin sa kanilang past matchups laban sa isa't isa, nakita natin silang nagkaharap ngayong season na maganda. Pero ito ay noong November 23, kaya medyo matagal na. Ngayon, sa laban na yon, medyo kawili-wili dahil obviously siya ay may 33 minutes ng laro. May 18 points, 13 rebounds, 1 assist at 1 steal. Kaya talagang maganda ang ginawa niya sa laban na iyon. Kaya pagpasok sa susunod na ito, malaking dahilan kung bakit naniniwala tayo na pumunta siya sa over sa unang iyon ay dahil sa ilang injuries na hinaharap ng parehong teams. Si Bam Adabio talagang nakakita ng kaunting dagdag sa usage rate at talagang nagbayad iyon sa kanya. Pero pagpasok sa susunod na ito, dapat ibang kwento. Kaya siguraduhin niyong bantayan ang under para dito. Kapag tiningnan natin ang points and rebounds para kay Bam Adebayo pagdating sa sinasabi ng mga pros, kailangan ko ring banggitin na parehong mabagal na teams ang Miami at 76ers. Kaya talagang nagbibigay iyon ng kaunting kumpiyansa sa laro na ito. Ngayon, may 26.5 sila para sa kanya habang may 27.5 tayo. Kaya hindi talaga natin masyadong masusundan ang sinasabi ng bookies doon. Ang nakikita natin ay ang projection nila ay 29.9. Kaya nakaproject sila sa over. Kaya laban tayo sa projection doon. At pagtingin sa huling 15, oo, madalas siyang pumunta sa over. Pumunta sa over sa 80% ng mga laban na yon. Pero tulad ng nabanggit natin kanina, naniniwala tayo na kapag tiningnan natin ang kanyang aktwal na linya, kung itataas natin yon, nakita namin siyang pumunta sa under para sa ating linya ng kaunti pa. Pero ang alam din natin pagpasok dito ay oo, mataas ang usage rate niya kamakailan sa huling 15. Pero kapag tiningnan ang pinakakamakailan, siguradong may kaunting pagkakaiba sa Bam Adabio sa huling ilang laro. Siguradong dahil sa ibang defensive strategies, ibang matchups na medyo mas mahirap at naniniwala rin ako na ibang-iba ang paggamit ng Miami sa kanya kamakailan. Kaya siguradong isinasaalang-alang natin ang mga bagay na iyon at talagang gusto natin ang under para dito. Kaya dahil doon, si Bam Adebayo 27.5 points and rebounds para sa less